Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning Philippines! At sa mga Asian countries dyan at sa buong mundo, kung saan ka mang lupalop ng mundo natin, good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night sa mga matutulog na po. At konting pakiusap lang sa bago po kayo matulog ay pwede muna kayong manood ng ating All About G, The Green Iguana Daily Vlogs. At Thursday po ngayon. At dahil Thursday, syempre Holy Week po, ay kailangan medyo solemn tayo, medyo mag-observe tayo ng Holy Week. At alam nyo ba na ang Holy Week ay isa sa mga pinaka-major na purpose kung bakit po ay pinadala po sa atin ang ating one and only Savior na si Jesus Christ. So, syempre, aside sa pag-ano sa kanya, pagpakanak sa kanya, ang Christmas as a Christ follower or believer, or shall we say it, as Christians, ay ito po ang fulfillment ng kanyang pag ah, padala sa kanya ng ang amang tagapaglikha, ang kanyang Father, God the Father. So, siyempre, tutubusin po tayo sa ating mga sala, mga kasalanan po natin. At natubos na tayo kasi matagal na po yan at matagal na nangyari yon. Pero siyempre, sineselebrate po natin yan dahil po ay uh, siyempre mga important events po yan sa ating Christian life. So, yun, ang importante po dyan ay alam natin na kailangan natin yan i-observe. Ino-observe po yan mga masters at habang po ay tumatanda po yung mundo, ay nawawalan din sa atin yung meaning ng Holy Week. Dahil po siguro sa yung mga matatanda nating yung mga family nating matatanda, di ba? Ay nawawala na. Kunti na po silang namamatay at hindi na po kino-continue yung ating mga traditions. At habang po ay nagiging modern ang ating mundo, ay nawawala na rin sa focus yan. Iba na yung focus ng ating mga generations ngayon. Tulad namin dito sa US, 'di ba? Kahit na Catholic ka or Christian ka, gusto mo naman sanang i-observe po 'yan, may trabaho, o 'di ba? May trabaho, so hindi mo talaga makontrol lalo na pag empleyado ka lang, 'di ba mga masters? So, ano ba yung ating gagawin as act of penance sa Holy Week na ito? At syempre, tatandaan lang po natin na kailangan lang talaga natin intindihin ang real meaning niyan. Kung bakit po pinadala si Jesus Christ, kung bakit po na pinanganak po siya. Pinanganak po siya para may purpose yan at para ma-fulfill ang scriptures, para ma-fulfill po ang kanyang purpose kung bakit pinadala po siya at ginawa po siyang naging human flesh po siya is because siya pala ang tutubos sa ating kasalanan. Ayan, so magpasalamat talaga tayo at ayun, imagine natin, no, anak ka ng Diyos at ikay pinadala. Kung anak ka ng Diyos, di ba, dapat ay ano ka na, mag-enjoy ka na kasi, di ba? Pero bakit po siya nagdusa? Bakit po siya pinili niyang maging tao, maging dugot laman ng tao para magdusa para sa kasalanan natin? Kaya magpasalamat talaga tayo at share po natin yung Word of God. Hindi po natin ikakahiya yan dahil po yan ay pag-ibig na binigay sa atin ng ating tagapaglikha. So ginawa po tayo dahil mahal po tayo ng ating tagapaglikha, ng ating Diyos na may kapal. At we should be proud. Proud po tayo dahil po ay isang opportunity. Binigyan po tayo ng opportunity na i-enjoy po ang mundo. Diba mga masters, pag-enjoy natin ng mundo kapag hindi tayo pinanganak dito, ano ba yung ano natin ngayon? Ano ba saan ba tayo kung hindi natin
kung di natin na-experience ito. 'Di ba mga masters? Kaya habang po tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw, ay kailangan lang natin talaga i-share at i-live ang expectations na binigay sa ating mga kumbaga meron tayong binigyan po tayo ng freedom and free will ni Lord para gawin po kung ano ang pwedeng gawin natin. Hindi na tayo pinipilit, di ba? May binigay ba siyang ultimatum sa iyo o ultimatum? Sabi ba siya na pag hindi mo ito sinunod ay wala ka na, matatangga ka sa listahan ko. Di ba hindi? So, binigyan po tayo ni Lord ng ating freedom and free will. Free will talaga. Kumbaga, pag gusto ka kung anong gagawin mo, basta at the end of times, kung magpa-final judgment na, ikaw na yung bahala sa mga ginawa mo. Hindi naman pwedeng akuin mo yung ginawa ng inyong kapatid, yung nanay, yung tatay, o yung kaibigan. Kung ano lang po yung nagawa mo, yun lang po yung aakuin mo. Kaya mga masters and mga ka-G, ang importante po dyan ay aware po tayo sa ating mga ginagawa. So for now, ay enjoy lang po tayo. Yun naman talaga ang goal natin para sa mundo. We have to enjoy the creation made by God. Enjoy natin yan, mga masters. Bakit? Kasi wala naman siyang binigay na responsibility sa'yo na, dapat ganun ka ha, o dapat itong gagawin mo. Wala siyang ginawang ganyan, mga masters. Kaya, ang importante po dyan ay i-live up lang natin ang ating buhay, enjoy natin yung ating buhay, pero meron tayong mga rules and guidelines na kailangan i-follow. Yun ang ating Ten Commandments, yun po yung mga rules na bigay sa atin. Yung pinaka-importante dyan is love thy neighbor. Diba? Mahalin natin yung mga neighbor natin. Pero hindi po pwedeng mahalin mo ang asawa ng neighbor mo. O, di ba? Love your neighbor. Love as in love. Pero hindi naman sinabing makipag-relasyon ka. Di ba? Sa mga mayroon ng may nagmamay-ari na. So, di ba? Pero common na yun ngayon. Very common na yan. Hindi naman natin yan pwedeng pangaralan yung mga taong may ganyan. Dahil po ay meron tayong sarili-sariling pag-iisip. At syempre, at sabi ko kanina, pag end of the world na po ay tayo din mismo yung ako at tayo lang mismo ang si Lord lang ang magja-judge sa atin at yung anong ginawa mo, yun lang iaakuin mo. Hindi naman pwedeng, 'di ba, sagutin mo siya kung ano yung ginawa ng iyong kaibigan. So, let's just enjoy. Make sure wala tayong inaapakan ng mga tao. At ang pinaka-avoid po talaga natin is inggit. Avoid po nating mainggit po kasi po actually pare-pareho lang naman tayo. Equal po tayong lahat dahil we were made from the image and likeness of God. As in, pareho-pareho lang tayo. Ang problema lang po ay, siyempre, as a human person, a human being, ay meron tayong pinanganak tayong may sin, may mortal sin na po tayo, di ba? So, pinanganak tayong ganyan dahil ang ating mga forefathers ay may nagkasala na. So, wala ang perfecto sa atin. And kung ano man yung nangyayari sa ating buhay ngayon, ayan ay ang ating tinatawag na destiny natin yan. Ginawa ka talaga ni Lord na ganyan dahil pag lahat tayo ay ginawang mayaman, walang mahirap, o lahat tayo ay ginawang masaya, walang pagdurusa, wala na tayong walang difference. Hindi mo na malalaman kung saan ka nagkamali, kung saan ka dapat ayusin. So kailangan talaga daanan natin yung mga mahihirap. Siyempre, meron naman dyan iba na never talaga naka-experience ng kahirapan, pero may mga aspects din sa buhay nila na kulang. So sa atin, kung minsan akala natin ay tayo na yung pinakamalas sa buong mundo dahil nangyari sa iyo yan, may nangyari na nga masama sa iyo, pag-uwi mo sa bahay, meron na naman nangyaring masama. Pagdating mo sa tulog mo, nanaginip ka na naman ng masama. Pag kagising mo sa umaga, may nangyari namang masama. Akala mo ikaw na yung pinakamalas sa buong mundo. Pero kung tingnan natin, mga masters and mga ka-G,
meron pa pala diyan sa paligid natin na mas malubha pa pala yung kanilang karamdaman, mas malubha pa yung kanilang sitwasyon kaysa sa atin. Kaya we have to be positive all the time. Kung ano pong meron tayo na sobra, pwede naman nating i-share yan, di ba? Kasi alam naman natin na ang buhay po natin ay paikot-ikot lang yan. Kung minsan nasa taas, minsan nasa sa ilalim po tayo. At yun ang tinatawag na nagre-recycle lang din po yan. So, kung minsan ay nasa mabuti tayo, kung minsan po ay kahit nasa mabuti tayo ay hindi pa rin kontento, yung iba naman ay nasa malas na talaga, pero or lahat ng kamalasan ay naranasan na nila, pero never po silang nag-quit. Never po nilang ah, ano, kinonsider na hindi po sila mahal ng Panginoon, ng ating mahikapal, ng ating Diyos. Dahil po alam nila na lahat ng buhay, lahat ng tao sa mundo ay may sari-sariling destinasyon, may sari-sariling mga aklat o libro. Yung libro muna, ang libro natin ay nakasulat na po yan. 'Di ba? Pinapatupad lang po 'yan, ine-experience lang natin 'yan. Pero kailangan lang talaga nating magiging happy at magiging positive kasi ano naman yung magagawa mo? Halimbawa, o meron kang problema ngayon, o buong araw ka, buong linggo kang nagluluksa sa problema mo. Eh, ano naman magagawa mo kung nagluluksa ka? Ang tendency niyan ay magkakaroon ka lang ng sakit kasi nagiging acidic ang katawan mo, nagiging magiging bugnutin ka at siyempre hindi ka makakatulog, magkakasakit ka. Pag the next day, mga masters, the next day, ganun pa rin ang mangyayari. Kasi wala ka naman magagawa, di ba? Ganun pa rin ang mangyayari. Dahil wala ka namang, kasi si Diyos, ang Diyos lang pong may alam kung anong sagot o kung kailan matatapos yan. Kaya ano lang po, hang on lang po tayo. Kumbaga, tayo po ay kailangan lang nating mag-enjoy, share lang natin yung mga extra sa ating buhay, at balang araw po ay nakakatanggap din tayo ng extra na galing sa ibang tao. So, yun lang importante dyan. Yun lang ang mga importante dyan, mga masters. So, wag tayong mag-inggit. Try nating wag mainggit at try nating maging mabuti sa ating mga sa ating mga sa kapwa-tao natin, sa kapwa natin. Alright. So papakita ko muna ang ating alaga na hindi pa natin nabigyan ng pangalan. Ano po ay malaki na po siya, oh. Malaki na po siya. Ayan, at magkatabi po sila ng ating G, the green iguana. Ayan na po siya, oh. Cute-cute niya, oh. Mga masters, oh. Ayan, blurred ba? Ayan. Nakatingin po ang G natin. Sabi niya, ano pa yung nakawakan ng daddy ko? Huwag na G, ha? Hindi naman kinakain. Hindi naman interesado si G dyan kasi si G po ay gulay lang at prutas ang kinakain niya. Pero wag G, ha? Wag pagnasaan. Wag pagnasaan po ang ating yung bagong kapatid. Alright, mga masters, di ba? Nag-learn po ba kayo sa araw na to sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs? I hope na napasa puso po natin ang real meaning po ng Holy Week. At ano natin yan, we have to live each day happy and follow the rules, kung ano po yung rules na binigay sa atin. At syempre, may kanya-kanyang decision naman tayo. Hindi natin mapilit ang isa't isa. Pero yun lang po, love thy neighbor, but not love. At hindi po infatuation. Yung sinabi ko kanina na may-ari na yung neighbor mo, gusto mo pa, bawal na yun. Pero importante po dyan ay wala tayong inaapakan, tayo masaya lang, experience what God wants us to experience, and share what is extra, share what you want to give from the heart. Ayan mga masters, hanggang dito na po tayo. Hindi naman ako pastor, pero siyempre, nagbabasa din ako ng Bible, at saka Christian po ako, at I am proud to be Christian. And
Share the blessings, share the love, and from my family to yours, from Master Worm and the G, the Green Iguana, God is great. Yahoo!